Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Online Extremist Group 764 gituwa ang nalambigit sa pagpamusil sa tungaan sa dakbayan sa Tacloban. Office of Civil Defense 7 may pahimbangno. Mga nasinating pag-uwan sa Kabisayan, dini ang ngayang kakumpiyansahan. Mga electric tricycle kun e-trike, posibleng tugtan sa syudad sa Mandaue. Traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office nabanggaan og SUV samtang nagman sa trapiko. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, usa ka online extremist group nga gitawag og 764 posibleng nalambigit sa retabong pagpamusil sud sa tunghaan sa Tacloban City. Natribukar kini atol sa gihimong hearing sa Senado nga nagsusi sa maong nga kagubot. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gibutyag ni Senador Risa Hontiveros nga posibleng adunay kalambigitan ang online extremist group nga 764 sa nahitabong kagubot sa San Jose National High School sa Tacloban City. Giingong nangunay ang maong extremist group sa pagpasakop og mga bata aron maapil sa pornografiya o paghimo og kagubot. Suma pa ni Hontiveros nga usa ka matang sa national security threat didto sa Amerika ang grupong 764. Dugang pa niya nga gihimo ang recruitment pinaagi sa mga online games sama sa Roblox, Minecraft ug ang kontrobersyal nga Gorebox. The leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Ipatimaw sa hearing si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia ang iyaan sa usa sa mga minor suspect sa pagpamusil. Gibutyag niya nga giguba sa iyang pag-umangkor ang plastic locker aron lang makuha ang 9mm pistol nga gitago ni anang panahuna. Giangko ni Pasencia nga kausa lang gikuyog ang pag-umangkon sud sa firing range. Yung standard po is yung safety vault. But it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time since I'm only the one staying in my own house. Human masayod sa panghitabo, gipanawagan sa inahan sa usa sa mga biktima nga kung mahimo ibutang sa laing pasilidad ang nangunay sa pagpamusil og dili sa bahay Pag-asa. Wala niya nauyunan ang kasamtangang mga lagda sa juvenile justice law dungan sa tumang pagbangutan. I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Pag bata yung makakasala, di ba, may disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Giawhag ni Hontiveros ang gobyerno nga hingusgan ang pakigbatok sa mga adult groomers aron kalikayang malambigit ang mga minor de edad sa bisan unsang krimen. Dungan sa iyang pagtataw nga wala siya nanawagan og ban sa tanang mga video games. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online. Mary Rose Sagarino,
CCTN News. Pipila ka mga sektor ang ayan nga manginlabot aron mapanalipdan ang mga pagpangatake sud sa mga tunghaan. Kini ang nakita sa Office of Civil Defense 7 human nga natagamtaman sa uban nga mga dapit ang susamang matang sa insidente. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human nakalitan sa mga pagpangatake sud sa eskwelahan sa nagkadaiyang bahin sa nasod. Nakita sa Office of Civil Defense ug sa ubang local disaster authorities ang kamaynungdanon sa pagpanginlabot sa nagkalain-laing sektor. Kini aron kalikayang masubli pa ang susamang insidente. Apil na ang nahitabong pagpamusil sud sa tunghaan dito sa Tacloban City. Nga karon nagpadayon ang subsob nga investigasyon. Mato di OCD7 Director Joel Mamon nga kinahanglang magbaton og focal person ang education sector nga manginlabot ilabi na sa disaster response. Samtang mas pakusgan pa sa lokal nga kagamhanan ang ilang contingency plans kung unsaon pagtubag sa higayong adunay krimen nga mahitabo sa classroom. Apil na ang pag-atiman ngadto sa mga apektado. Bawat hazard, mga typhoon, flooding, earthquake, o kaning human-induced, any human-induced anak. Then, kanisa naka-define mga courses of action to dito kung saan himuon. O yun usabang OCD7 kung mangunay ang mga lokal nga kagamhanan o mga tunghaan sa pagpaygayon og active shooting drill. Kinanang masayod ang mga magtutudlo, tinun-an, apil ang mga ginikanan kung unsay angayong buhaton sa higayong na mga pagpangataki sa sulod. Apan, kinanang magbaton og maayong template nga mamahimong sumbanan ngadto sa ubang institusyon. Nadaan ang atong sa security sector to respond to the active shooting kay dili man na siya pareha sa disaster na mo to ta dito, no? Kani live man ni. Yang punusab ni Dr. Najiel Banyasya sa Lapu-Lapu City DRRMO nga nabag-uhan sila sa nahitabo dito sa Tacloban City kapin semana ang nakalabay. Sumapa niya nga kinahanang planado na sa LGU o sa education sector ang saktong emergency response kung masubli man kini sa ilang dapit. Admittedly, wa pa tayo procedure ana on kanang unsay ang ngayong buhaton kung doon ay active shooter nga estudyante. I'm sure sa police doon na sila og mga active shooter or shooting incidents, no? Naara na sila procedure, pero kini different. Gitambagan sa OCD7 ang publiko nga mas mayong isiguro ang kaluwasan sa kaugalingon kuno galing maabtan man sa mga pagpamusil. Nakaandam usabang hotline sa PNP og ubang disaster authorities aron katawagan alang na sa mas paspas nga pagresponde og pagsalbar sa ubang kinabuhi. Secure yourself. We have to cover ourselves. Kay our body is na good. Lawas ra. This is not, we are not robots and metals. We have to secure. Forget about the tendency of makimarites pa kung isa to. Ian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mohimo og simulation exercise sud sa usa ka dakong publikong tunghaan. Ilang sukdon kun unsa kaandam ang mga pulis tinun-an og magtutudlo, mga school officials ug ubang ahensya sa gobyerno pagtubag sama sa insidente sa pagpamusil sa Tacloban. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagtagbo nitong nagsimana dito sa Cebu City Hall ang mga opisyal sa kapulisan sa Sudeste Sugbo, Department of Education, Commission on Higher Education CONCHED, Cebu City Mayor Nestor Archibal, lakip na si Konsehal Paul Labra aron diskutan ang pagpatuman sa seguridad sa mga tunghaan subay sa natabong insidente sa pagpamusil sa eskwelahan sa Dakbayan sa Tacloban. Kami kadasog tulo ka mga tinun-an ug miangol usab og dulan sa 20 ka mga tawo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga usa silang planuhan mao ang paghimog simulation exercises din ang senaryo mao ang sama sa natabos Tacloban. Kinaron pagsusi kun unsa kaandam ang kapulisan, school officials magtutudlo ginikanan og labing mahinungdanon ang mga tinun-an kung adunay insidente sa pagpamusil sa sulod sa eskwelahan. Ning maong pagbansay matudloan ang mga estudyante kung unsay una nila nga buhaton nga marikayan nga mabiktima sila sa krimen. Masukod usab sa mga drill kung saan pagresponde sa mga pulis ang susamang sitwasyon dito sa Tacloban. Kay amog yung gihangyo nila na kinahanglan kini nga exercises dili lang anang police kundi apil po diri ang mga school officials, teachers, professors
labing importante ang naagyod ang mga estudyante. Kaya sila gyud ang pinaka-vital or player dinhi sa maong exercise, no, para makita nato ang atong coordination, ang police response, aron mas masiguro nato nga dili mahitabo dinhi sa syudad sa Cebu ang nahitabo sa atong silingan nga probinsya. Inugan ni Oriol nga gipakatap na nila sa tanang nga publiko ug pribadong tunghaan ang ilang nga police hotline nga mahimong matawgan kung dunay emergency sa sulod sa eskwelahan. Pinaagi nini kung dunay motawag sa maong nga mga hotline, dinhi mahibaw-an kung unsa ka epektibo ang pagresponde sa mga pulis kung pila ni ka minutos nga maabot. Atol sa maong nga drill dunay mabati nga mga buto-buto ang mga bata ug dinhi na mosulod ang unang himuon sa mga magtutudlo kadali magpanik ang mga tinun-an. Kini sama sa nga pagsira sa pultahan sa classrooms samtang wala pa maabot ang mga pulis nga miresponde. Gawa sa mga pulis mapinusab sa pagresponde ang mga personel sa Bureau of Fire, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ug ubang agency sa gobyerno. Ugali na yung mga susama nga mga incident like sa active shooting sa eskwelahan, atong gitanaw nga ni ang emergency hotline numbers na matawagan, na pwedeng matawagan sa mga school authorities, ang ilang security, ilang mga school authorities kung asa sila dapat tawag, and then tanawon na to ang police response kung pila ka minuto maabot ang ato ang mga units sa Cebu City Police Office ngato sa mga eskwelahan. O tanaw na to kung sa buhaton sa mga teachers, sa mga estudyante kung ana ay mga buto-buton nila na madungo. Kunanay napilian ang CCPO kung unsa nga tunghaan ang ipaubos nila sa simulation exercises, apan dili lang una nila kini ibutyag. Gawas nini gipaligon pa nila pag-ayo ang seguridad sa mga eskwelahan pinagi sa pagsusi sa mga bag sa mga tinun-an. Gipahibaw ni Oriol nga ang kagamanan sa syudad sa Sugbo manghatag kini nga mga metal detector sa mga security personnel sa matag school campus. Pinagi nini mapanambo pa pagmaayo ang paghatag sa seguridad og mahibaw-an kung dunay mga estudyante nga magdala og hinagiban sa ilang tagsa-tagsa ka mga bag. Arnold Bustamante, CCTN News. Gikabalak-an ni Dumanhog Mayor Gungun Hika ang nagkahinay nga performance sa mga tinun-an maong gipatuman ang smartphone ban sa mga tunghaan diha sa iyang lungsod. Gipanalipdan niya ang maong nga mando human nga nakaangkon og pagsaway sa uban nga mga tawo ug pagduda sa uban nga mga institusyon. Matod ni Hika nga naglisod na sa pagsabot ang mga estudyante sa mga leksyon isip resulta sa mga hagit nga giatubang sa education system. Nahukman sa mayor nga sugdan karong Agosto ang istriktong pagpatuman sa smartphone ban human sila nagsabot sa mga school heads o district supervisors. Gitataw ni Hika nga way labot ang maong ban sa mga keypad o analog nga cellphone nga mahimong magamit kung adunay emergency. Mga nasinating pag-uwan sa Kabisayan dili angayang kumpiyansahan. Suma pa sa Office of Civil Defense kun OCD7. Mipahinumdom ang Regional Director sa publiko nga isiguro ang tanang panahon sa tukmang nga kaluwasan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Pag-asa Visayas nga nasinati sa nang agi mga adlaw ang mga pagpanguwan tungod sa hanging habagat o southwest monsoon. Sa weather forecast adlaw, mipaymangno ang State Weather Bureau nga magbantay sa mga pag-uwan nga moresulta sa kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta. Hinungdan nga gitahasan ang Office of Civil Defense 7 nga magpabiling alerto alang sa mamahimong epekto sa kusog nga uwan ngadto sa mga bukirang dapit o kasapaan. Matod sa Regional Director nilang si Joel Mamon nga kanunay ang monitoring sa mga local DRRMOs sa higayong matagamtaman ang bating lakat sa panahon. Dili ta permi i-insist nato nga wala lang baha, annual lang man eh. But I encourage everyone na they have to transfer. Critical man na, kay balo mamukong mag-bar down na ng kilid sa suba, dapat bubalhin na. Isip leksyon gikan sa nang aging mga bagyo sa miaging tuig. Mas gingusgan sa disaster authorities ang pagsalbar sa kaugalingon ug sa mga kaubanan. Giawhag ni Mamon ang publiko nga magmonitor pirmi sa mga abiso gikan sa Pag-asa ug sa local authorities aron kapangandaman ang posibleng pagpamakwit kung masinati man ang grabing pag-uwan. Gidasig usab diha ang uban nga kung mahimo mangita og laing luwas nga kapuy-an nga layo sa risgo gikan sa baha ug landslide. Kini aron masiguro ang tumang kaluwasan ilabi na sa mga kaubanan ug mga kabtangan sa panimay. I encourage also na maminaw po sa atong mga radyo, sa atong TV, tanaw, latest publication sa Pag-asa kay
maganda atong ang atong guide no, para sa atong preparasyon. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, mga electric tricycle kon e-trike posibleng tugtan sa syudad sa Mandaue. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad-a na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Naguyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itong kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masamtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radyo. Mas nailhan sa ngang Iyo Carpo. Si Ben Zubiri ang misuwat sa way kamatayong awit Matod Nila. Alang sa uban, ang Matod Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuano. Gawas sa Matod Nila, si Ben Zubiri usab ang misuwat sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala, Alma Bonita, ang palad ng buot, gugmang gibati ko, pasayawa ko day. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa Subo. Subo ano ni? Damgo ko pasalig sa
Balik sa ato mga balita, mga electric tricycle kon e-trike posibleng tugtan na sa syudad sa Mandawi apan magdepende sa klase nga nisubay sa kategorya sa public utility vehicle. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mahimo na unyang mobalhin ngadto sa electric tricycle ang mga operator o driver sa tricycle sa syudad sa Mandawi ubos sa gisugit nga ordinansahon nga magtugot sa operasyon o paghatag og prangkisa sa mga e-trikes. Tumong niini ang pagpalambo sa mas limpyo nga public transportation o pagpakunhod sa gasto sa operasyon itandi sa paggamit og gasolina. Ubay-ubay na po nga mga lugar sa Pilipinas nga naggamit na og e-trikes. In fact, major cities in Metro Manila, e-trikes nila igamit nila. So muna nga kanang atong ibuhat para makatabang sa kaning mga operator nga ganahan mo shift ng e-trikes na natin ordinansya na. Kaya ang authority manggod mo regulate sa mga e-trikes o tricycles, public utility tricycle, local government man. Gipasabot niya nga dili apil sa ordinansahon ang gagmay nga e-bike nga sagad nga gi-impound sa kadalanan. Ang e-trike, ang motor bitaw nga gamiton, L3 o L4 na classification na sa LTO. So tungod mo sa kanang importante kusgan ba kay mosakay ana 4 to 5 kana passengers ba yan. So mo na ang importante. Ang mga operator o driver sa e-trike kinahanglang magparehistro o magkuha og prangkisa pinaagi sa Mandawi Tricycle Franchising Board o sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim sama sa kasamtangang proseso alang sa mga pampublikong tricycle. Gihimugatan ni Fortuna nga ang maong lakang voluntaryo o alang lang sa mga gustong mobalhin ngadto sa electric units. Arin lang ko diri. Bahala nagmahal gasolina ron. Kay total. Wa man ko magabang. Pag gusto naman lang ko niya, hindi naman sa kumakatrabaho og lain. Napasar na ang ordinansahon sa unang pagbasa sa sesyon sa konseho ug mopaubos pa kini sa ikaduha ug ikatulong pagbasa. Dugang pa ni Fortuna nga girekomendar usab niya ang pagbutang og charging station pinaagi sa pakigtambayayong sa pribadong sektor aron masuportahan ang pagbalhin ngadto sa electric public transport sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mulapas na sa 72,000 ka mga driver sa Central Visayas ang nakadawat og mga cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development 7. Kadaghanan sa mga nakadawat mao ang mga tricycle drivers diin anaa sila sa kapin 36,000. Lakip na ang ihap sa kapin 3,300 ka mga TNVS drivers, 11,000 ka mga delivery riders ug 16,000 ka mga motorcycle taxi drivers. As of June 21, nakahatag na ang DSWD og 362.4 million pesos nga hinabang ngadto sa mga driver. Subay kini sa tinguha sa ahensya nga himuong hapsay ang pagpanghatag nga tabang pinagi sa masayon nga proseso. Kampo ni Senador Alan Peter Cayetano mihangyo karon sa Korte Suprema nga hukman ang sesyon sa Senado niadtong Hunyo 3. Gikabalak-an niya nga mapiktuhan ang integridad sa Senado kung madilatarman ang desisyon sa dili pa magsugod ang impeachment trial. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giaghat sa kampo nilang Senador Alan Peter Cayetano ang Korte Suprema nga hukman dayon ang nahimong sesyon sa Senado niadtong Hunyo 3. Matod sa gidusong manifestation ngadto sa 11 ka korte, buot ni Cayetano nga himuong null and void ang gihulagway niyang walay klarong sesyon. Base sa 19 kapanid nga manifestation ug motion, gi-question usab nilang Cayetano og mga kaalyadong senador ang nimong pagtudlo kang Senador Sherwin Gatchalian isip Senate President ato silang special session. Ilabi na nga nakita nila nga wa mipagawas og desisyon among korte kung moot and academic ba ang giduso nilang mosyon. Mong gipainomduman nilang Cayetano ang Korte Suprema nga hukman ang nimong sesyon kung nakabot ba ang quorum o makiangayon ba ang pag-ilis sa mga committee leaders. Dugang pa sa kanhi Senate President nga posibleng maapektuhan ang integridad sa Senado kung dili man masulbad ang maong mosyon sa di pa mahitabo ang impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte sunod semana. Gitataw usab di Cayetano nga way labot sa petisyon kung kinsa man ang adunay kontrol karon sa Senado. Kung mahinumduman, unang gidawat ni Senate President Cayetano ang kapalaran niya human nakuha ang 13 ka mga senador nga maglangkob sa bag-ong mayorya nga gikinahanglan aron mapilian nila si Gatchalian o
og panguluhan ang Senado niadtong Hunyo 16. Gian Navarro, CCTN News. Giawhag ni Kunsel Dave Tumulak si Mayor Nestor Archibal nga magbaton og usa ka konsultant nga musubay sa katukuran sa Cebu City Medical Center building. Dako ang pagtuo sa opisyal nga pinaagi sa pagkuha og independent project management consultant, mas makasubay siya sa dagan sa pagtrabaho sa tambalanan. Ilabi na nga gikabalak-an niya nga maapektuhan ang healthcare system sa syudad tungod kay way kahumanan ang pagtukod sa CCMC building. Gitataw ni Tumulak nga usalang kini ka profesional nga matang sa pagsulbad. Giduso niya ang mao nga hangyo atol sa regular nga sesyon sa konseho o gikatingalahan kini kung nga gikatingalahan kini sa mga kaubanan. Nanawagan ang grupo sa mga business process outsourcing workers sa gobyerno nga tagdon ang 1,200 pesos nga daily minimum wage sa Central Visayas. Nakita sa BPO Industry Employees Network ko na Bien Cebu nga halos gikalimta na lang ang mga BPO workers sa pagpahimos sa nahimong kalambuan sa sektor. Matod sa Pangulo nila nga si Kyle Enero, nga nadilatar ang pagpasakas sa suhulan nila tungod sa hugot nga global competition og dako ang gastuhan sa operasyon. Gikabalak-an usab ni Bien Cebu ang mas gipalabi sa gobyerno ang mga kompanya inay ang mga nanabaho. Usa ka grupo sa mga BPO workers ang miduso og petisyon ngadto sa Regional Wage Board. Mosunod, traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office nabanggaan og SUV samtang nagman sa trapiko. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
Sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayang Inday, Suray Inday, Suray Inday, Suray Inday. Bye! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. your song, Your music. your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're what you put it down. Since I kissed me, love and lips so wide, the things that bothers me is different like you find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa ato mga balita, traffic enforcers sa Cebu City Transportation Office nga nagman sa trapiko sa Dan Iscario, corner Osmeña Boulevard, hapit Malataye sa ligid sa SUV. Kini human nga kalit midagan ang sakyanan, bisan o gisenyasan nga muhunong ang kasayuran. Ihatod ni Arnold Bustamante. Sa kuha sa CCTV camera, makita ang paghuot sa mga sakyanan sa Dalan Iscario, corner Osmeña Boulevard at tuwangan sa Provincial Capitol. Pasado alas 8 ganin ng buntag, si Giovanni Verano, sakop sa Cebu City Transportation Office, migiya sa mga sakyanan na musamot ang build-up sa traffic sa Dalan Iscario ug samtang iyang gipahunong ang usa ka puti nga SUV, mitalikod siya aron iyang sinyasan ang mga sakyanan nga naa sa Osmeña Boulevard nga mugo paingon sa Very Street. Apan kalit lang siya nga gidumbol sa puti nga SUV nga may resulta sa iyang pagkatumba sa sementado nga karsada ug dayong ligid aron dili maratayan sa ligid sa sakyanan. Matud niya nga kung wala pa siya muligid, dako ang posibilidad nga magrabihan ang iyang angol. Awas man ang Iscario, so ako siyang gipapahunong para di mapan ng intersection ba, di ma-block ba. Ihunong man sa siya. So pag hunong niya, ni forward ko kay ako panungon ang sunod ng sakyanan. Yung panty mo nagkalit, may pagkabunal ako niya. Pag lingin ako, ligid mo gigapadong na ko mo itong niligid ko. Akong kamot ko yung abtan.
Tungod kay wala mohunong ang maong SUV nga nakaligi sa traffic enforcer o sa parking boy, ang migukod niini o gagibabagan ang sakinan dungan sa pagpahibaw sa driver nga nakaligis kini. Mato ni Ariel Daan nga naluoy siya sa biktima nga may nakahatag niya kaisog nga gukdon ang nakaligis niini. Pag-ana na siya sa kuan ba sa kanina ba? Sitom ana. Padaw na ana siya whistle nga wag siya punot kay padayon magunat kaligsan siya. Kaligsan siya sa kanas whistle. Onya. Magunat man kaligsan siya punot. Tuwad siya. Gukod siya. Ang driver sa SUV siyang bahin miangkon nga wala siya makabantay nga nakaligis siya og tawo. Mato niya nga gikan siya sa lutupan sa dakbayan sa Toledo ug paingon siya sa Kapitolyo aron moasikaso siyang titulo sa yuta. Nagdumili na siya nga magpakuhag hulagway sa media apan ang gipasaling nga iyang abagahon ang gastos tambalanan sa mga traffic enforcer nga iyang nadasmagan. Samtang ang pangulo sa CCTO nga si Raquel Arce nga nasayod sa hitabo tinguha nga makikita sa parking boy nga mitabang sa pagukod sa SUV aron mahatagan kinig pasidungog. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo girekomendahan sa pagsusi sa building code. Kini aron masiguro nga lig-on ang mga estruktura ug edipisyo nga posibleng maapektuhan panahon sa mga high intensity nga linog sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Giawhag sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang moabot sa 10 ka mga lokal nga kagamhanan nga mohimo og assessment kay namiligro kini sa high magnitude nga linog. Kini nga lakang gihimo sa kagamhanan aron nga masiguro ang structural integrity sa mga pampubliko ug pribadong mga edipisyo sa probinsya. Kini taliwa sa hulga sa di matag-an nga kalamidad. Ang maong rekomendasyon gipadayag subay sa gihimong mga pagtuon sa Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, kun DOST PHIVOLCS. Gamit ang Earthquake Impact Assessment Module, pinaagi sab sa specialized component sa Rapid Earthquake Damage Assessment System kun REDAS nga gidevelop sa PHIVOLCS. Mihimo sila og simulation sa posibleng dali maigo sa linog ug sa mahimong posibleng kadaot niini. Matud ni Cebu Provincial Governor Pamela Brecuatro, dili mahimo ang paghatag og igong tabang panahon sa kalamidad, apan mas maayo nga mahimong andam pinaagi usab sa pagsiguro nga ugaling moigo ang linog, lig-on ang mga edipisyo nga mahimo usang kapasilungan sa mga posibleng mabiktima. Lakip sa gisusi karon sa PHIVOLCS ang South Cebu Fault ug Central Cebu Fault nga gikahadlukan usab nga magdala og dakong kadaot. Subay ni ini mohimo sab og lakang ang Kapitolyo sa pagsusi pag-usab sa building code aron nga masiguro nga ni-comply ang mga lokalidad sa pagsiguro sa kalig-on sa ilang mga edipisyo sa probinsya. RV Veloso, CCTN News. Pagtaas sa financial assistance sa senior citizen sa syudad sa Mandawi, hingpit nang napasar. Aduna usay gamay nga kausaban sa schedule sa pagpanghatag. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Hingpit nang naaprobahan sa konseho sa syudad sa Mandawi ang pagpataas sa financial assistance sa mga senior citizen. Tungod ni ini, karong Nobyembre moabot na sa 6,000 pesos ang ilang madawat gikan sa 5,000 pesos. Gipanghatag ang unang hugna nga 5,000 pesos ni atong Abril. Alang sa sunod nga mga tuig, moabot na sa 12,000 pesos ang ilang madawat gikan sa 10,000 pesos matag tuig. But instead of December, in November na. So sayuhon na siya. So ang atong amendments ordinance, ang 2 tranches is the month of June and the month of November. Aduna usab gamay nga kausaban sa schedule sa pagpanghatag. So next year, June 6,000, November 6,000. So this year, November 6,000 para makompleto ang 11,000 for this year. Ang pagpataas sa allowance tinguhang makatabang sa mga tiguang, ilabi na sa nagkataas nga presyo sa panaliton. Ang Mandawi adunay moabot sa 30,000 karehistradong senior citizens. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.
Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka!